Magsimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Mabilis na iniutos ni Han kay Yolka na gamitin ang kanyang mahika. Agad namang sumunod si Yolka at gumamit ng kanyang kapangyarihan, dahilan upang lumutang ang mga kasangkapan sa loob ng templo at harangan ang pasukan. Samantala, nagtanong ang isang pari na may kulay ginto ang buhok kung sino sila at kung paano sila nakapasok sa templo. Habang sinusuri ni Han na walang pagbabago sa mensahe sa kanyang bintana, napagtanto niyang hindi ang paring iyon ang dapat nilang protektahan. Napansin niya ang mga pasilyo at naisip niyang iyon ang mga tunay na pasukan. Gayunpaman, dumating ang maraming sundalo upang lamangan at supilan ang kanilang grupo. Bigla niyang iniutos sa kanyang mga kasama na asikasuhin ang kanang daan habang siya naman ang magbabantay sa kaliwa. Tumungo ang kanyang mga kakampi at tiniyak sa kanya na agad silang susunod. Ngunit isang sundalo ang agad humarang kay Han sa pasilyo. Mabilis naman niyang pinabagsak ang lalaki at agad na tumakbo paakyat sa hagdanan. Habang umaakyat, naisip niyang hindi ang kagalang-galang na matandang lalaki ang kanilang pakay. Naalala niya ang sinabi ng matanda na ang tagapagmana ng araw ang papasok, kaya napagtanto niyang iyon ang kanilang totoong target. Sa ikalawang palapag ng templo, sinalubong siya ng isang kabalyerong nakasuot ng makalumang baluti na nagpakilala bilang Kyle von Strauss. Ngunit hindi ito pinansinihan at nagpatuloy lamang sa pag-akyat. Pilit siyang pinatigil ng kabalyero upang matapos ang pagpakilala, ngunit hindi siya nagpatinag. Pagdating sa ikatlong palapag, bigla niyang binuksan ang isang silid at nadatnan ng isang karaniwang lalaking kumakain. Muling umatake ang kabalyero, ngunit magaling itong naisalag ni Han. Habang nagmamadali, may isang taong dumaan na hindi siya nakikita, kaya naisip niyang hindi lahat ay may kakayahang makita sila. Tansya niya na wala ng 3 minuto ang nalalabi, kaya't lalo siyang nagmadali. Pumasok siya sa isa pang pasilyo at doon ay nakakita ng isang magandang hardin ng mga bulaklak at ilang anino sa likod ng salaming pinto. Pagpasok niya roon, 3 kabalyero ang agad naghanda upang sugpuin siya. Samantala, sa kabilang panig, dumating ang kagalang-galang na matandang lalaki sa isang magandang dalaga. Sinabi nito sa dalaga na maraming mamamayan ang naghihintay sa kanya sa liwasan. Ngunit nagtanong ang dalaga kung may nangyayaring kaguluhan sa hardin. Sinabi ng matanda na mayroong mananalakay ngunit tiniyak niyang ang mga kabalyero ang bahala, kaya't hindi ito dapat mag-alala. Samantala, hirap si Han sa pagsalag sa mga mabibigat na pag-atake ng mga kabalyero. Napansin niyang higit na mataas ang kanilang kakayahan kaysa sa mga sundalo kanina. Gayunpaman, hindi siya natinag at buong tapang na hinarap ang kanilang mga pagsalakay. Sa isang pagkakataon, tinusok niya ang paa ng isa gamit ang kanyang espada kaya't hindi na ito makagalaw. Pagkaraan, kinuha niya ang espada ng isa pang kabalyero at mabilis na pinugutan ito. Pagkatapos ay itinulak niya ang unang kabalyero gamit ang kanyang kalasag at agad din itong tinapos. Sa huli, sinugod niya ang natitirang kabalyero gamit ang 2 espada, winasak ang baluti nito, at sa isang matalim na galaw, pinugutan rin niya ito. Habang nagpapatuloy ang labanan, hindi alam ng magandang dalaga ang tunay na nangyayari sa loob ng templo. Nagpasalamat siya sa matandang lalaki at sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang pagkakataong ibinigay nito. Biglang dumating si Han at nabigla ang matandang lalaki nang makalusot siya sa mga bantay. Agad na inilabas ng matanda ang kanyang tungkod at nagpalabas ng isang mapanganib na mahika. Laking gulat ni Han nang mapagtanto niyang hindi siya ang tina-target ng matanda, kundi ang magandang dalaga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Han, agad siyang tumalon na may seryosong anyo at pinugutan ng ulo ang lalaki. Sa eksaktong galaw na iyon, napigilan ni Han ang lalaki sa pag-atake sa dalaga. Ngunit naibato na nito ang kanyang mahika na nagdulot ng matinding pagkawasak at kaguluhan sa mga mamamayan. Nang mapansin ni Han na hindi siya ang tinangkang saktan, nabatid niyang ang dalaga ang tunay na target na dapat nilang protektahan. Sa sandaling iyon, nag-isip ang dalaga kung sino siya. Ngunit agad itong pinutol ni Han, sinasabing hindi na kailangang malaman pa. Gayunpaman, hindi maiwasang magduda ng dalaga kung isa ba siyang mamamatay tao na naroon para patayin siya. Biglang nakaramdam si Han ng kakaiba, at mabilis niyang tinakpan ang dalaga. Upang iligtas ito mula sa mga palasong biglang pinakawalan sa kanya. Maya-maya, nang magtanong ang dalaga kung ano ang nangyayari, inutusan siya ni Han na dumapa. Paglingon sa paligid ng gusali, nakita ni Han ang 3 mamamatay tao na nakatutok ang mga punyal. Ngunit mabilis siyang nakailag at naitaboy ang mga ito sa tamang oras. Napansin ng pangunahing tauhan ang kakaibang likido sa punyal. At napagtanto niyang ang mga mamamatay tao ang may balak pumatay kay Han. 2 sa kanila ang nakatutok sa dalaga gamit ang lasong punyal. Hindi naglaon, isang asasin ang nagtangkang pumasok sa bubong ng templo. Ngunit agad itong pinigilan ni Edith sa pamamagitan ng isang palason na pumatay dito. Samantala, sumugod si Han sa isa pang mamamatay tao at sinaksak ito hanggang mamatay. Bigla namang tumalon ang ikatlo at inihagis ang paikot-ikot na punyal kay Han. Ngunit mahusay itong naitaboy ni Han. Tumalon mula sa pader si Edith at nilapitan si Han. Sinasabing 2 pa ang mamamatay tao ngunit nalipol na nila.
Ngunit bigla itong napatingin sa dalaga at nag-isip kung sino ba siya. Dahil tila pamilyar ang itsura, sa halip mariing sinabi ng dalaga na bumalik na sila agad. Dahil hindi ito lugar para sa mga gaya nila. Ngunit bago pa siya matapos, sinalakay siyang muli ng isang palaso na bahagya niyang naiwasan. Samantala, nagduda si Han kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi. At binigyang diin na kung sila'y aalis, tiyak na mamamatay siya, kaya't nagulat ang dalaga at nagtanong kung ano ang nangyayari. Iminungkahi ni Han na sumama siya kung nais niyang mabuhay. At kung hindi, maaari siyang mamatay doon. Ngumiti ang pangunahing tauhan at tinanong ang kanyang pasya. At sa huli, napilitan ng dalaga na sumang-ayon na sumama. Doon ay nag-anunsyo ang sistema ng tagumpay sa kanilang misyon. At inihayag na ang espesyal na NPC na si Priasis L. Lagner ay sumama sa kanilang grupo. Ngunit sa ikinagulat nila, nagbago ang layunin ng misyon. Ngayon ay pagtakas na mula sa lungsod kasama si Priasis L. Lagner. Gayunpaman, hindi nagpakampante si Han. Sapagkat alam niyang hindi ganoon kadali tatapusin ang kanilang misyon. Inutusan niya si Edith na maghanda sa pagbaba at tiniyak na siya ang haharang sa mga kalaban. Samantala, dumating sina Jenna, Aaron, at Yolka. At nagsabing wala ng oras dahil nagsisiksikan na ang mga sundalo sa ibaba. Inutusan ni Han ang kanyang mga kasamahan na tandaan ang mukha ni Priasis. At iginiit na kailangan nilang protektahan ang batang ito. Ngunit nang igiit ni Priasis na hindi siya bata, sarkastikong sinabi ni Han sa mga kasama na nagagalit daw siya kapag tinatawag siyang bata. Nagulat naman si Yolka nang makita siya dahil tila kilala na niya si Priasis. At sinabing hindi niya inaasahan na makikita ito sa ganitong sitwasyon. Ngunit walang kaalam-alam ang dalaga kung sino siya at nagtanong kung kilala ba siya nito. Samantala, sinabi ni Han na hindi mahalaga kung sino siya. At agad nagbalangkas ng plano, bababa sila gamit ang lubid at maghahanda ng ligtas na ruta. Ipinabatid ni Edith na nakakita na siya ng daan sa kaliwang bahagi, kung saan pinakakaunti ang mga sundalo. Idinagdag pa niya na komplikado ang daraanan, kaya't mainam itong taguan. Sang-ayon dito si Han at sinabi na iyon ang kanilang ruta. Itinakda niya ang ayos ng pagbaba, mauuna si Edith, kasunod si Aaron, siya, si Yolka, at si Jenna. Inutusan niya si Yolka na lumikha ng pader ng apoy upang hindi sila malapitan ng mga kalaban. At tiniyak na mauuna sina Aaron at Edith para walang makahadlang sa pagbaba. Ayon sa utos ni Han, binigkas ni Yolka ang mahikang ignite upang bigyan ng puwang ang kanyang mga kasama sa pagbaba. Samantala, nagulat ang mga kalaban sa biglang pangyayari at nagpasyang unahin ang salamangkera. Samantala, sinamantala ni na Edith at Aaron ang pagkakataon at bumaba gamit ang lubid. Kasunod nila, ibinaba ni Han si Priasis habang walang tigil ang kalaban sa pagpana. Ayon sa plano, nang bumaba si Yolka, hinarap ni Aaron ang mga kalaban upang pigilan ang kanilang pag-usad. Ngunit bigla siyang tinamaan ng lasong punyal. Agad nagabiso ang sistema na nalason siya. Nalabis na ikinabahala ni Han. Agad na tinawag ni Han si Aaron. Ngunit sa kabila ng sugat, tiniyak ng lalaki na ayos lamang siya. Pagkababa ni Jenna, nag-isip si Han na natapos na nila ang pangunahing gawain, na iligtas na nila ang target at ligtas ang lahat ng kasamahan. Ang susunod nilang kailangan gawin ay makalabas sa lugar para tuluyang matapos ang misyon. Kaagad niyang inutusan si Priasis na tumakbo pakaliwa kung ayaw niyang mamatay, samantalang iniutos naman ng isang kabalyero sa kanyang mga tauhan na huwag hayaang makatakas ang grupo at hulihin ang mangkukulam at ang mga tagahabol. Biglang lumingon si Priasis, nagtataka kung sino ang tinutukoy nilang mangkukulam, habang iniisip ni Han na siya ang pakay ng mga ito. Walang ano-ano'y sinubukan ng isang kabalyero na saktan ng dalaga, ngunit maagap na rumespondi sina Han at Edith at pinabagsak ang bastos na iyon. Gayunpaman, kahit mabilis sila, napaligiran pa rin sila ng maraming kabalyero. Mabuti na lang at nakakita si Edith ng daan, at agad siyang sinundan ng grupo upang makatakas sa matinding pag-atake ng kanilang mga kalaban. Habang tumatakbo, nagtanong si Han tungkol sa daraanan, at tiniyak ni Edith na alam niya ang patutunguhan, makakarating sila sa labas kung susundan nila ang daang iyon. Samantala, upang pigilan ang mga kalaban, gumamit ng mahika si Yolka at nagpatayo ng higanting mga bato upang harangan ang daan. Matapos iyon, iminungkahi ni Edith na magpahinga muna sila saglit. Pumayag si Han at sinabing magpapahinga sila ng 5 minuto bago magpatuloy. Samantala, bumagsak sa lupa si Priasis dala ng matinding panghihina. Napagtanto ni Han na hindi magtatagal ang harang na ginawa ni Yolka, matatagpuan sila ng mga kalaban at magiging mas delikado kapag tuluyang napalibutan sila. Habang umiinom si Yolka ng potion para muling mapuno ang kanyang mana, inisip ni Han kung kaya niyang itaas sa 3 antas ang apoy na mahika, makakagawa sila ng daan. Kapag nakahanap sila ng ruta ng pagtakas, maaari pa nilang matapos ang misyon. Pagkatapos, binaling niya ang atensyon kay Aaron at tinanong kung kumusta ito. Napangiti si Aaron ng alanganin, ngunit napansin ni Han na lumalala ang kalagayan nito. Inamin ni Aaron na hindi nawawala ang sakit kahit uminom siya ng potion.
Nabahala si Jenna at tinanong si Han kung may paraan para gamutin siya. Naalala ni Han na may ilang NPC na may espesyal na kakayahan, ngunit humingi ng paumanhin ang isa dahil wala siyang ganoong kasanayan. Nagdulot ito ng tensyon at pagkabahala sa buong grupo. Alam ni Han na hindi kayang gamutin si Aaron gamit lamang ng mga karaniwang HP potion. Tinatayang 10 minuto na lang ang matitira bago siya tuluyang hindi makagalaw. Wala rin silang antidote at wala ring NPC na makakatulong sa kanila. Sa sandaling iyon, naalala ni Aaron ang sinabi noon ni Han na iiwan sila kapag hindi nakakasabay, at inisip niyang dumating na ang sandaling iyon. Nangangatog siyang tumindig at nagpahayag na siya na lang ang magpapaiwan upang magbigay ng oras para makatakas ang iba. Agad na tumutol si Jenna, sinabing gusto niyang makalabas silang lahat. Ngunit mariing sagot ni Aaron na imposible iyon. Sa lungkot, inamin niyang magiging pabigat lang siya sa kanila at masyado siyang mahina kumpara sa kakayahan ng kanyang mga kasama. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Han na labis ng pagod si Yolka. Sa kanyang pagsusuri kung pagbabatayan ang kahusayan at kaligtasan, tama lang naiwan si Aaron dahil hindi kayang ipagtanggol ni Priesis ang sarili. Mahirap nang sabay silang protektahan, ibang usapan ang magtanggol ng isa kumpara sa dalawa. Matapos mag-isip, uminom si Han ng HP potion upang makabawi ng lakas at iniabot ang isa pa kay Aaron, hinihimok siyang inumin ito. Nang sabihin ni Aaron na wala ring silbi ang potion, ipinaliwanag ni Han na hindi nito tuluyang magagamot ang sugat, ngunit mapipigilan nitong lumala pa ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat ng kasamahan na ilabas ang mga potion na mayroon sila at inilagay ang mga iyon sa isang bag. Iniabot niya ito kay Aaron at inatasan siyang uminom ng isa kada 10 minuto. Pagkaraan, bumuo siya ng plano, hahatiin nila ang grupo sa dalawa. Ang unang pangkat ay binubuo ni Han, Edith, at Priesis, sila ang magdadala kay Priesis palabas. Ang ikalawang pangkat ay sina Aaron, Jenna, at Yolka, sila ang magbabantay kay Aaron hanggang makalayo ang bata. Nag-alinlangan si Jenna at nagtanong kung paano matutulungan si Aaron sa ganitong ayos. Ipinaliwanag ni Han na ang pakay ng mga kaaway ay si Priesis, kung susundan nila ang direksyon ng bata, makakahanap sila ng ligtas na lugar para kay Aaron. Nang muling magsabi si Aaron na iwan na lang siya, mahigpit siyang pinatahimik ni Han. Samantala, nagpahayag ng pangamba si Edith sa plano, kung gagawin nila iyon, mas mahirap makalabas ng lungsod dahil maraming kawal ang nagbabantay sa labasan. Idiniin niya mas lalong mahihirapan silang protektahan ang dalaga. Sagot ni Han, gagamit sila ng ibang paraan. Ipinaalala niya na ang unang layunin ng misyon ay matagpuan at protektahan ang target. Ngayon na nagawa na nila iyon, ang bagong layunin ay maipatakas ang target. Alam niyang hindi sila basta-bastang papayag ang matapos ang misyon. Kaya naman ipinaliwanag niyang kailangan nilang makihalo sa tao at magtago sa karamihan, at sa gabing iyon, pagtitibayin nilang makakatakas sila palabas ng lungsod. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.